Kidlat News Updates. Ako po si Cesar Sorian para ihatid ang mga nangunang balita sa buong kapuluan ngayon. Mahigit 500 reservists mula sa iba't ibang bahagi ng Kalinga ang lumahok sa pre-mobilization exercise at mustering noong October 25 sa 1405th Kalinga Community Defense Center o CDC, KSU Bolano Campus, Tabuk City, Kalinga. Ang aktibidad sa pangunguna ng 14th Regional Committee Defense Group Reserve Command Philippine Army, katuwang ang 103rd Infantry Battalion, 5th Infantry Division, ay bilang paghahanda sa Mobilization Exercise o MOBEX 2025 sa Nobyembre 29 hanggang 30. Layunin nitong palakasin ang kahandaan at koordinasyon ng mga ready at standby reservists sa pamamagitan ng mga lektura at praktikal na pagsasanay para sa mabilis na pagtugon sa anumang krisis o sakuna. Sumama si Senator Francis Kiko Pangilinan sa inspeksyon ng 2 40-foot container na nasabat ng Bureau of Customs o BOC sa Manila International Container Port na naglalaman ng misdeclared agricultural products mula China na nagkakahalaga ng 12.96 million kahapon, October 27. Idineklarang fish balls ngunit nadiskobring puno ng frozen chicken breasts ang mga kargamento. Kasunod ng pre-lodgement control orders noong August 29, natuklasan sa joint inspection noong September 29 na 240 na mga karton lamang ang may tunay na fish balls. Bunsod nito, warrants of seizure and detention ang inilabas laban sa shipments. Ayon kay Pangilinan, ang mga ganitong smuggling scheme ay banta sa kaligtasan ng pagkain at sa kabuhayan ng lokal na magsasaka. Binigyang diin ni BOC Commissioner Ariel Nepomuceno na mas paiigtingin pa ng ahensya ang border enforcement upang wakasan ang agricultural smuggling at maprotektahan ang mga mamimili at lehitimong negosyante. Lumahok ang Coast Guard District Southeastern Mindanao o CGDSEM at ang BRP Capones MRRV-4404 sa Coordinated Patrol Corpat Pilindo noong Oktubre 26, 2025 kasama ang Philippine Coast Guard o PCG at Indonesian Maritime Security Agency o BACAMLARI nagkaisa sa joint patrol sa mga itinalagang bahagi ng maritime borders ang Pilipinas at Indonesia upang sugpuin ang illegal fishing, smuggling, human trafficking at iba pang banta sa seguridad sa karagatan. Layunin ng operasyon na palakasin ang ugnayang pangseguridad, mapahusay ang koordinasyon at maipatupad ang mga batas pandagat sa hangganan ng dalawang bansa. Ayon sa CGDSEM, ang Corpat Pilindo ay simbolo ng matatag na pakikipagkaibigan at kooperasyon ng Pilipinas at Indonesia sa pagpapanatili ng kaligtasan, seguridad at katatagan ng ating karagatan para sa susunod na henerasyon. Ako po si Cesar Sorian, kasama nyo sa bawat pagputok ng balita.